Mapagpalang umaga sa bawat isa. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na ito? Tayo po ay magsimula sa pamagitan ng panalangin natin para sa mga namumuno sa simbahan. Ipapanalangin po natin ngayon si D.S. Hesbon Nagami, ang District Superintendent ng Kenya Western District na matatagpuan sa Africa. At ganun din, ipapanalangin po natin si Pastor Felesio Bayaksan, ang pastor po ng Loo Church of the Nazarene. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay sama-sama na manalangin. Itaas mo as much as possible kasi naririnig niya. Ito naririnig. Kaya na dati nakapatong. Para hindi siya kailangan as you are. Next time try natin ipatong kasama. Oo, dito. Yung nabulungan. Pwesta na. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. E muy cristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Jamaruha, таншено дуичете. 미티안간시 힘을 люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다.
We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с misiei. 不天然的多米干系， na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe bano Бид Назарен. Бид бусдад үйлчлдэг хүмүүс. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla man ni iskopla haso ko kyang mafamur na rendi. I forso kyang ni onronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Бид ивнэгдэлтэй. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatana na wamwe bano 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, tingnan niyo po yung mga nasa likod, nasa harap. Ayan, God bless. Salamat sa Panginoon. Narito po kayo ngayong umaga. Hiniling ko po lahat ay tumayo at awitin po natin ng welcome song. O mahal kita sa Panginoon. Tayo po'y malayang mag-ikot. Kamustahin po natin ating mga kapatiran. Alam, minsan lang natin sila nakakamusta. Amen. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko, mahal ka ni Jesus, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita, nakikita ko, mahal ka ni Jesus, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko, mahal ka ni Jesus, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko, mahal ka ni Jesus, o mahal kita sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ayan. Welcome po sa bawat isa. O mahal kita sa Panginoon at sabi nga ay, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Pinili po natin narito para sambahin ang ngalan ni Jesus. Nawa sa umaga na ito, maramdaman natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Let's be sensitive, the leading of the Holy Spirit, sa pangungusap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang iyong tugon. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na karapat dapat ka, Panginoon, na papurihan, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong umaga. Salamat sa panibagong pag-asa na pinagkaloob mo, God. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, God. Lord, linisin mo nga po kami, Panginoon. Alisin mo nga po, Panginoon, ang mga bagay na makakahadlang, Panginoon, upang malaya kaming makapagpuri sa iyo, God. Lord, mangusap ka po sa bawat isa sa amin sa umagang ito, God. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang patuloy mong ibinubuhos, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo lahat ng aming mga papuri, lahat ng aming mga pasasalamat, O God. Ikaw rin po, Panginoon, ang manguna sa aming gawain sa umagang ito. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mensahe na maririnig namin mula sa aming tagapagsalita, O God, ay tumimo sa aming mga puso at aming isipan, O God. At magamit namin, Panginoon, ito sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, O Lord. Lord, ipagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na may dahilan at
na may dahilan bakit kami naririto, O God. At iyon ay para ikaw ay papurihan, pasalamatan at sambahin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng ito sa iyo, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Tunay nga araw-araw dapat natin siyang pasalamatan. Araw-araw dapat natin siyang papurihan sapagkat siya'y dakila, sapagkat siya ay tapat. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anong bang maging panahon, anong bang pagkakataon, anong bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sa samahan, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Walang katulad, wala kang 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 katulad. Ano ba maging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y ano ba maging panahon? Ano ba maging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Ikaw at ikaw pa rin ang aming sasabayin, papupurihan kay Yahweh. Maawit na pupuri. Hallelujah. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalang
ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari na mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari na mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, bubuhos ang iyong pagpapala. Palay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw lang ang aming papupurihan. Ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo walang katulad, O God. Yes. Kaya, Panginoon, nararapat na Ikaw lamang ang aming bigyan ng papuri at pagsamba sa umagang ito, Lord. Salamat sa dakilang mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan pa, salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas
sa ngalan mo, Ama. Kailan ba, Panginoon, di ka nagkulang sa amin? Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Magmamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong lilikhan, ang iyong lilikhay, luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, ang iyong nilikhay, lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Gawin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklupad ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pamuring pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Gawin mo banal mong tahanan. Luklupad ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pamuring pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at Amen. Lord, maghari ka sa aming mga buhay ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, tayo ay dadako sa panahon ng panalanginaan. Ito yung pagkakataon na lalapit tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiya na lumapit sa Kanya. Huwag tayong mahiya na tumawag sa Kanya. Kung ninanais mo na lumuhod, maari kang lumuhod. Kung nais mo na manatiling nakatayo, maari kang manatiling nakatayo. Kung nais mo lumapit dito sa altar upang manalangin, maari kang lumapit sa altar. Kung nais mo na umupo habang nananalangin, maari mong gawin yan.
tayo ay lalapit ngayon sa Panginoon sa panalangin. Tayo ay tatawag sa Kanya as community of faith. Sabi sa Hebreo 4:16, kaya't lumapit tayo ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyayang tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Inaanyayahan tayo ng Panginoon sa umaga na ito na lumapit sa Kanya ng may pagtitiwala. Dahil siya ay Diyos na nagbibigay ng awa, habag at tulong sa oras ng ating pangailangan. Tayong ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Bago tayo tuluyang lumapit, mag-isip muna tayo ng tatlo nating mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya. Maring ito ay bahagi ng iyong immediate family. Maring ito ay mga extended family mo o kaya mga relatives mo na hindi pa mananampalataya. Mag-isip lang tayo ng tatlo. Sabihin natin sa Panginoon ang kanilang pangalan at hilingin natin sa Panginoon ang kanilang kaligtasan. Tayo ay sama-samang manalangin. Panginoon, naririnig mo ang mga pangalan ng mga tao na nilalapit namin sa iyo. Katulad namin, kami ay minsang namumuhay sa kadiliman. Ang aming mga kaluluwa ay sumisigaw ng kaligtasan. Subalit dahil sa iyong biyaya, niloob mo na makilala namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ang mga pangalan na binanggit namin sa umaga na ito, hinihiling po namin na hindi matapos ang kanilang buhay dito sa lupa na hindi nakikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At gayon din na sila ay mamuhay ng may pagsunod hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay o hanggang sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. We pray for them right now. Nasaan man po ang mga tao na ito na ipinanalangin namin, na inisa-isa namin ang kanilang mga pangalan. Speak to them right now. Holy Spirit, convict them right now. Gumamit ka ng mga tao na makapagdadala sa kanila ng mabuting balita ng kaligtasan. At dalangin namin, O Diyos, na hindi magtatagal, Panginoon, ay mararanasan nila ang kaligtasang naranasan namin. Mararanasan nila ang buhay na masagana na ipinagkakaloob mo sa amin. Ang buhay na hahantong sa kawalang hangganan. At ang kanilang mga pangalan ay masusulat sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin. Panginoon, mapagmahal na Ama at dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may paggalang at may kagalakan sa aming mga puso. Kayo po ang Diyos na puno ng habag at nagbibigay sa amin ng bagong buhay at buhay na pag-asa na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kayo po ay tapat sa lahat ng panahon ng aming buhay. Kayo po ay hindi nagbabago. Ang inyong pag-ibig, perpekto ang inyong karunungan at hawak nyo ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay.
kayo po ang aming Diyos na tumatawag sa amin na mamuhay ng banal at masunurin habang kami ay nabubuhay. Alam po namin ang pagsunod sa inyo ay hindi pabigat, kundi daan patungo sa tunay na kagalakan. Ang inyong mga kaparaanan ay matuwid. Ang inyong mga pangako ay tiyak at inyong gaganapin. At ang inihanda ninyong pamana para sa amin na inyong mga anak ay hindi kailanman mawawala, sapagkat ito ay pangwalang hangganan. Kaya ngayon pinupuri po namin kayo bilang Diyos na nag-iingat sa amin, kaligtasan at nagpapalakas sa aming pananampalataya kahit paman sa gitna ng pagsubok. Maawaing Diyos, inaamin po namin na may mga pagkakataong hindi kami sumusunod sa inyong mga kaparaanan. Sa halip, nagtitiwala kami sa aming mga sariling kakayanan. Sa halip na kami ay magtiwala sa iyong plano, may mga pagkakataong napupuno kami ng pagrereklamo, lalo na kapag kami ay humaharap sa mga pagsubok. May mga panahon din na nalilimutan naming may kagalakan sa pagsunod sa iyo. Ama, patawarin mo po kami kapag napapalitan ng pagmamataas ang loob. Patawarin niyo rin po kami kapag nawawalan kami ng tiyaga at pananampalataya. May mga sandali ring inuuna namin ang aming kaginhawahan kaysa sa pagbibigay ng karangalan at kaluguran sa inyong banal na pangalan. Ama, linisin niyo po ang aming mga puso mula sa pagdududa at pag-asa lamang sa aming sariling lakas. Baguhin niyo po kami at bigyan ng pusong mapagkumbaba, mga pusong pinabanal ng inyong Espiritu at handang sumunod sa inyong mga salita. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa buhay na pag-asa na ibinibigay ninyo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po dahil sa aming kaligtasan ay tiyak na iniingatan nyo mismo sa pamamagitan ng inyong walang hanggang kapangyarihan. Kahit kami ay dumaraan sa mga pagsubok, ginagamit nyo ang mga ito upang pagtibayin ang aming pananampalataya. Tulad ng ginto, pinadadaan nyo po kami sa apoy upang maging dalisay ang aming pananampalataya at ang aming relasyon sa iyo. Maraming salamat, Ama, dahil ang mga problema sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ngunit, ang buhay na walang hanggan na inilalaan ninyo para sa bawat isa sa amin ay may katiyakan at ito ay iyong gaganapin. Kahit hindi namin nakikita si Jesus sa mga pagkakataong ito, ngunit nararanasan namin ang banal na presensya mo at ang dugo niya ang patuloy na nananalaytay sa amin, na siyang ginamit upang kami ay matubos sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. At dahil dito napupuno ang aming mga puso ng kagalakan, napupuno kami, Panginoon, ng pag-asa, at kami ay napupuspos ng iyong banal na pag-ibig. Panginoon, salamat din dahil hindi nyo kami kailanman iniwan, sinasamahan nyo kami sa lahat ng pagkakataon. Nitong nagdaan na mga araw, iningatan mo kami, sinamahan mo kami, ginawa mo kaming matatag sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. At ngayon kami ay nakakatayo sa iyong harapan, nakakapagpuri, na itataas ang aming mga kamay, na ihahayag ng aming mga labi ang mga papuri sa iyo. Ito ay dahil lahat sa kabutihan mo, dahil sa pag-ibig mo.
Panginoon, ito po ang aming panalangin, maparangalang ka namin sa aming buhay. Mapagmahal na pastol ng aming buhay. Hinihiling po namin na patatagin ninyo ang aming pananampalataya kasama ng lahat ng mga mananampalataya. Na kami ay mamuhay ng may kagalakan at pagsunod sa iyo habang kami nabubuhay. Kapag dumarating ang mga pagsubok, tulungan niyo po kaming alalahanin na ginagamit niyo ang mga ito upang kami ay hubugin, patatagin at linangin upang maging kawangis ni Jesucristo. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba at buhay na nagbibigay ng patotoo ng inyong walang hanggang biyaya. Kahit na kami ay dumaranas ng mga paghihirap, dulot ng aming pananampalataya sa mundong ito. Panginoon, palakasin ninyo ang mga kapatid naming dumaraan sa mabibigat na sitwasyon. Patatagin mo ang pananampalataya ng mga kapatirang may karamdaman. Patatagin mo ang pananampalataya ng mga kapatirang dumaraan sa pinansyal na mga pagsubok, mga kabigatan. Patatagin mo ang mga kapatiran na nangihina sa kanilang pananampalataya, nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Ama, tulungan mo ang bawat isa na may iyong mga anak. At kami bilang magkakapatid sa Panginoon ay tignan namin ang bawat isa at maging accountable kami sa isa't isa na palakasin ang isa't isa, pagtibayin ang pananampalataya ng isa't isa. Maraming salamat po. Panginoon, tulungan mo po kami na laging tumingin sa walang hanggang buhay. Na ang aming pamumuhay dito sa lupa ay maging refleksyon ng buhay na hahantong sa kawalang hangganan. Ipaalala niyo po sa amin na kami ay mga tao na tinubos ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Binautismuhan ng banal na Espiritu at patuloy na pinupuspos ng banal na Espiritu. Punuin mo ng kagalakan ang aming mga buhay, Panginoon. Ang isang linggong darating ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ikaw ang maging patnubay namin. Nawa ang aming buhay ay maging banal mong tahanan. Kami na iyong mga anak bilang community of faith ay maging banal mong tahanan. Si Kristo ang ulo at wala nang iba. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay sa mga susunod na oras, mga araw at buong isang linggo na darating at mga darating pang panahon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian ngayon at magpasawalang hanggan. Ito po ang aming panalangin at patuloy naming ihayag na kami ay yung banal na tahanan sa pangalan ni Jesus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Manali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang
Sa unang Pedro, chapter 1, verse 1 to 9. Unang Pedro, chapter 1, verse 1 to 9. Unang Pedro, chapter 1, verse 1 to 9. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa at binabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama nating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng hambag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya at higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di Kanyang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong maupo. A shadow on the wall. Well, I am grateful that you shine your light on me at all. Who am I that you have loved me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with the love most high. Who am I? Well, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And the more I sing that sweet old song, the more I understand that I do not comprehend this love that's coming from your hand. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly with a love most high? Who am I?
grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all my sin. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with a love most high. Who am I? Amazing grace, how sweet the sound. Amazing love, now flowing down from hands and feet that were nailed to the tree. His grace flows down and covers me. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing love, now flowing down from hands and feet that were nailed to the tree. His grace flows down and covers me, 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 yeah, and covers me, and covers me, and covers me, and covers me. Oh, who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with a love most high. Who am I? Lord, who am I? Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa mensahe ng kanyang awitin. Thank you, Sister Grace, Tita Grace. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Maaari niyo po bang kamustahin ang inyong katabi, batiin sila ng pagpapalang buhat sa Panginoon? Amen. Para tayo po ay may kagaanan sa ating pong pagsisimula ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin bilang pagtanggap ng biyaya ng Panginoon. Salamat, Panginoon, kayo po ay tapat sa aming mga buhay. Kayo po ay patuloy na inaalagaan kami at patuloy niyo pong binibigay ang inyong pagpapala, ang biyaya po sa bawat mananampalataya. Salamat, Panginoon, niluluwalhati namin kayo at nawa ang banal na Espiritu ay samahan kami sa aming pong pagtuklas ng inyong salita, ng inyong mensahe sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tema sa buwan na ito ay kababaang loob. In English, humility or being humble. Kayo po ba ay humble? Tanong po natin sa ating mga sarili, ako ba ay isang mababang loob na tao? Ako ba ay may kababaang loob? Ako ba ay humble? O may mga dahilan po na tayo ay pwedeng magyabang sa ating mga buhay?
Ang tanong po bilang isang mananampalataya, tayo po ba ay mababa ang loob o mapagkumbaba sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya? Yun po ang pag-uusapan natin sa umaga po na ito. And when we speak about being humble, minsan, pag tayo po ay may pinagdaraan ng problema, nahihirapan po tayo na harapin na hindi natin nagawa ang mga bagay na inaasahan sa atin bilang isang tao o isang mamamayan. Marami sa atin ang hindi nakakayanan ang paghihirap, ang pagsubok, at minsan ay susuko na lamang sa ating mga kanya-kanyang problema. Tama po? Ang ating pong mga pinagdaraanan minsan ay pagrereklamo, minsan ay mainitin ang ulo. Pag tayo po ay may problemang pinagdaraanan, lahat inaaway, lahat ay kagalit dahil mayroong problema sa puso o mayroong problema sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Marami po ang hindi nakakayanan ng paghihirap. Paghihirap ng kalooban, paghihirap man sa estado sa buhay. Marami ang hindi kinakaya dahil sa hirap ng pinagdaraanan. Tayo ay nag-aalala. Alam niyo po na kapag nag-aalala daw ang isang tao, mahirap daw pong bumangon sa kama dahil ito po ay ramdam ng buong katawan dahil minsan mabigat sa kalooban pag may problema. Tama po. Pag tayo ay may problema, madalas tayo ay ang hirap magtrabaho. At madalas sa atin ay, sabi nga nila, ang term is nade-depress dahil sa lahat ng hirap na pinagdaraanan sa buhay. Isa pa pong indikasyon na tayo po ay mayroong kahirapan sa buhay natin ay madalas tayong magreklamo. Kabilang po ako dyan. Minsan kapag tayo po ay may mga pinagdaraanan, kahirapan, hindi maiwasan sa atin ang pagrereklamo. We become complainers instead of being thankful. Ano ba yung mga bagay na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon? Pero pag may problema daw po, mas nakikita natin o mas na-highlight daw po yung pagiging reklamador bilang isang tao. And meron pong katotohanan to sa ating mga buhay. People are seeking help pero sa iba't ibang kaparaanan. When we experience problem, when we experience hardship, kung ano-ano yung mga bagay po na hinahanap nating solusyon para mabilis na matapos yung ating pagdurusa upang mapaikli yung ating agony, yung ating pong mga kalungkutan sa ating buhay. Alam niyo po, sabi po sa pag-aaral ng Philippine Mental Health Association or Philippine Mental Health PH or mentalhealthph.com, ang ilan daw pong mga tao that people seeking help, next slide po, people seeking mental health check-up has low rates ranging from 2.2% to 17.5% in general community studies at minsan they treat it as the last resort ng kanilang buhay. Sa Pilipinas daw po, hindi daw po tinatanggap ng mga tao na sila ay may pinagdaraanan na kalungkutan, kabigatan sa kanilang mga buhay. At dahil po doon, isa po yung indikasyon na pagmamataas na tayo ay kailangang humanap ng solusyon, kailangang humanap ng professional help para tayo ay matulungan sa ating pinagdaraan ng problema at sitwasyon. There's only 2.2% to 17.5% ng 120 million na citizen ng Pilipinas. So imagine niyo po kung ilang percent lang po yun ng 120 million or 100 plus million ng population ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas dumarami ang pinipiling manatili sa problema at hindi dinidil ng maayos kung ano yung pinagdaraanan nilang kalungkutan, kabigatan sa kanilang buhay. Ano po ang resulta? Kamakailan lamang po, doon po sa mga balita, sa social media at sa balita, maraming mga instances kung saan ang isang lalaki ay umakyat sa station ng LRT at walang ginawa. So minsan, nag-iiba yung kanilang pananaw at minsan parang hindi normal na ang isang tao ay umakyat sa istasyon ng LRT at wala lang gagawin. Ito po ay resulta ng kanyang pag-iisip, mga kabigatan na kanya pinagdaraanan sa buhay. Hindi nagiging tuwid ang karunungan, hindi nagiging tuwid ang pag-iisip dahil sa kabigatan ng problema. And to be able to have that solution sa problema, we need to seek counseling. We need to seek
the presence of God, and higit sa lahat, professional help. The pastors can provide everything, the guidance, the help that we need. But there's also kailangan ng mga gamot, clinical check-up para tayo po ay matulungan kung meron tayong pinagdaraanan sa buhay. But the thing is, naiiwasan po ito dahil tayo ay mapagmataas minsan sa ating mga sarili at sinasabi natin na wala namang problema sa akin, kakayanin ko ito, kakayanin ko ang problemang pinagdaraanan ko. Pero minsan, ito po ay ating pinapawalang bisa lamang o pinapawalang pansin. Ito po mga bagay na kinakaharap natin or the reality of our present day sa Pilipinas at dito po sa ating bayan. Isa pa pong indication, sometimes we forget God. May mga ilang mga tao na kinakalimutan na ang relasyon sa Diyos dahil sa kabigatan ng kanilang problema at pagsubok. Alam niyo po, mas nalulugod ang Panginoon sa mga tao na bagamat nahihirapan at may pinagdaraanan sa buhay ay nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mas nagiging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. That is why we will talk about the joy, kagalakan, bagamat mayroong pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Kayo po ba ay may kagalakan o nagagalak lang po kayo kapag mayroong nakakatawa kayo na panood? Ang kagalakan daw po ay isang mas malalim na kondisyon ng ating puso at ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kondisyon ng maayos na relasyon sa ating Diyos. Humility before God's plan and in His presence ang kinakailangan daw po ng bawat mananampalataya para mas lalong lumago ang ating buhay Kristiyano. Sabi po sa Biblia, suffering because of sin ay isang pagtakas sa paghahatol ng Diyos. Kung tayo daw po ay nagsasuffer dahil may ginawa tayong kasalanan, kamalian sa harapan ng Diyos, ito daw po ay pagtakas sa kanyang paghuhukom. Ngunit, kung tayo daw po ay nakakaranas ng pagsubok, ng mga ng suffering dahil tayo ay maka-Diyos, dahil tayo ay nagiging tapat sa ating Panginoon, ito daw po ang sukatan ng isang banal at tapat na mananampalataya. Ang maka-Diyos na mapagkumbaba at nagsisisi ay ang pag-ako ng responsibilidad sa nagawang kasalanan. Ulitin ko po, ang maka-Diyos na pagpapakumbaba at pagsisisi ay ang pag-ako ng responsibilidad sa nagawang kasalanan. Hindi daw po nanunumbat sa kapwa pag may nagawang pagkakamali, kundi we are accountable sa mga bagay na nagawa natin sa ating mga buhay. Tayo po ba ay nanunumbat pag tayo ba ay may nagawang kasalanan sa ating kapwa? Tayo ba ay nagagalit dahil tayo ay may nagawang kasalanan? Tayo po ba ay mainitin ng ulo pag tayo ang nakagawa ng kasalanan? Are we accountable sa ating mga nagawang pagkakamali sa harapan ng isang banal na Diyos? Naalala ko po yung aming ministry, but that was 3 years ago, no? Madalas pumupunta nga, di ba, sa Antipolo City Jail, sa BJMP. At madalas hanggang sinasabi sa kanila pong mga testimony na sila daw po ay hindi napunta sa kulungan dahil sila ay may nagawang kasalanan. Madalas nga sinasabi na, hindi ko po kasalanan kung bakit ako nakulong dito. Wala po akong ginawang mali. Ako po ay nadamay lang. Yun ang kanilang sinasabi. And the term na kanila pong sinasabi ay accessory to the crime. Sila daw po ay nandun lamang, present lamang sila sa nangyaring krimen, pero hindi daw po nila alam na mayroong krimen na nagaganap. At kaya daw po sila napasama doon or nakulong doon sa kulungan na yun ay dahil sila ay napagbintangan. Pamilyar na kwento, parang pelikula po, no? Isa nga actually na pelikula ay ito pong aking napanood, no? Ang ganda. Ang title is Green Bones. Pilipinong pelikula to. And ganun din po.
Ang nais niya sa kanyang kapwa ay kabutihan dahil mayroon pong nang-aabuso physically doon po sa bata at sa nanay. Isang gabi, ang lalaki pong ito, yung bida, ay tumulong para hindi na maabuso, mabugbog yung pong mag-ina na yun. So ang nangyari is, sa kabila ng pag-iinit ng diskusyunan, napatay yung tao na nambubugbog. And alam niyo po, ang umako ng responsibilidad, ang umako ng krimen, ay yung bida na lalaki, which is si Dennis Trillo. Siya po yung nagkaroon ng mahabang taon ng pagkakakulong. Pero siya po ay inosente. Siya po ay malinis ang kalooban, malinis ang intensyon, ngunit siya ang humarap sa paghuhukom. Ganito po minsan ang nangyayari sa ating buhay. When we do something against God's will, minsan tinatakasan natin yung ating mga consequences at yung ating mga ginagawang pagkakasala. But when we suffer because of doing the right thing, doing what is holy before God, doon po masusukat ang dalisay at tapat na pananampalataya. Amen po. Walang anak ng Diyos ang nagsasuffer because of doing what is right. Nahihirapan lamang tayo sa umpisa, ngunit ito po ay magdudulot sa atin ng kapayapaan at ng kabanalan sa ating pamumuhay. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesukristo ay fully dependent sa kalooban ng kanyang Diyos Ama. He is fully trusting to God's relationship, to His relationship to God the Father. Alam niyo po, sabi po sa isang kasabihan, sige po, next slide. Those who offer honest testimony in the face of trials brings honor to Jesus. Or kung babasahin po natin, those who experience honest testimony during trials will bring honor to Jesus. Nalulugod po ba ang Panginoong Hesukristo sa paraan ng pag-handle natin sa ating mga problema? When we experience trial, do we always give glory to our God? Do we always see kung paano kumilos ang Panginoon sa ating mga problema? O madalas po nating sisihin at magreklamo sa ating pong pinagdaraan ng problema? Tandaan po natin that whenever we face trial, it should always bring an honest testimony and give glory to our Lord Jesus Christ. Paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa pagsunod kahit tayo ay may pinagdaraan ng problema? Unang-una po, kailangan po nating kakitaan o makita po sa atin ang kababaang loob. How can we have joy in obedience to God's way? We have to humble ourselves. Kapag babasahin po natin ng scripture, pinapakita po dito yung mga evidences at katangian or characteristic ng isang Kristiyanong nagtitiis bagamat may pinagdaraanan sa buhay. Bagamat sila ay nasa iba't ibang lugar, nakita po natin yung mga lugar, Cappadocia, Asia, Britanya, Galacia, Ponto, pinapaalalahanan po sila ni Apostol Pedro na sila po ay manatiling tapat at mayroong katangian ng kababaang loob sa kanilang buhay Kristiyano habang may problemang dinaraanan. Bakit po? Dahil nga po persecuted ang mga Kristiyano noong unang panahon, underground worship, ang mga mananampalataya, bawal sila sa lipunan bilang isang Kristiyano. Ang ilan po sa kanila ay nakakaranas ng pisikal na pang-aabuso, verbal na pang-aabuso, at dahil dito, sinabi ng sumulat, the author said, that you have to remain humble kahit na mayroon kayong pinagdaraanan sa buhay. Unang-unang indication or evidence ng isang tao na may kababaang loob ay pinabanal ng Espiritu Santo. Tayo po ba ay pinapabanal o may kabanalan buhat sa Espiritu Santo? Pangalawang indication, masunurin sa Diyos.
Kayo po ba ay may sariling kaparaanan, may sariling diskarte, may sariling nilalapitang tao para tayo po ay makatakas doon sa problema? O kayo po ay patuloy na nagpapasakop sa kalooban at sa kaparaanan ng ating Panginoong Diyos? Pangatlo po, evidences of a humble Christian when experiencing trials, namumuhay na malaya at malinis sa kasalanan. Ang tanong po is, are we living a free life because tayo ay pinalaya na mula sa kasalanan o sa consequences of sin? Are we living like a slave sa sin or are we living like we are free because of sin? Malinis na sa kasalanan. Ang tao po namumuhay ng may kalinisan sa kasalanan ay walang itinatagong sikreto sa kanyang buhay. Hindi kagaya ng ilang mga kriminal sa panahon ngayon na kapag ang isang may kasalanan, walang ginawa kundi magtago ng magtago. Nahihilig ako sa mga CIA na mga series, no? And I think that was related sa nangyayari ngayon sa Iran and sa USA. The title is Homeland. So itong CIA agent na to, si Agent Brody, tago ng tago kasi siya po ay napagbintangan na may espionage or spy sa United States dahil siya ay retired general na pinadala sa Iran. Doon po sa kanyang pagiging, ang tawag doon, abducted ng Iran government, siya po ay na-rescue ng US Army at nung binalik siya sa Amerika, siya po ay isang national hero dahil siya daw po ay 7 years na abducted ng Iran government or ng Iran military. At yung kanyang pagbabalik sa United States ay isa daw pong miracle and tinuring siyang national hero dahil siya ay naligtas. Totoo po. Siya po ay naging or na-convert siya bilang parte ng rebelde or sila po ay may plano na ang tawag doon, pasabugin or rebellion attack sa United States. At dahil po doon, habang siya ay binabantayan ng iba't ibang mga CIA agents, mayroong nakalaman ng kanyang sitwasyon na may plano siya talagang pasabugin yung White House, Pentagon, at yung patayin yung ilang mga key leaders ng United States. Dahil po doon, tago siya ng tago. Dahil ang dami niyang kasalanan, ang dami niyang atraso, ang dami niyang ginawang mga kasamaan against sa US government. Lahat ng mga pagsabog, bombing, sinisisi or nililink lahat sa kanya. At dahil po doon, hanggang season 9 nga, no, yung Homeland. Dahil nga doon, patuloy siyang habol ng habol, tinatakasan niya, lagi siyang hinahabol at pinipilit siyang patayin ng US government. So ganun po ang buhay niya. Kung dati siya ay sagana, siya ay mayroong maayos na pamilya, nahiwalay siya sa pamilya niya. Nagtago siya kung saan-saan. He crossed the borders, I think Cuba or Mexico, para lang magtago at hindi siya mapatay dahil sa kanyang intensyon na pabagsakin ang United States. Ganun po minsan ang buhay na hindi namumuhay na may kalinisan. Di ba? Yun po ay pagtakas sa anumang accountability na pwedeng ipagkaloob or sa paghuhukom na pwedeng ibigay sa atin ng ating Diyos. Tayo po ba ay patuloy na nililinis, nagpapasailalim sa ating pong Panginoon? Sunod po, layunin ay kapayapaan at kagandahang loob sa kapwa. Ang ating po bang layunin sa kapwa ay kabutihan o ang layunin po natin sa kapwa natin pag tayo ay may pinagdaraan ng pagsubok ay gagante or magre-revenge tayo? Ano po ang response natin when someone did wrong sa atin? Do we wish them or do we pray for peace sa kanila? Do we pray for good mercy sa kanila, kagandahang loob ng Panginoon? O lagi natin silang sinisiraan sa ibang nating mga kakilala? Ang tunay na Kristiyano ay nagsasalita ng kabutihan sa kapwa kahit hindi natin kaharap
ang mga taong kaaway natin. Layunin ng kapayapaan. Ibig sabihin, puro pag-iisip ng kabutihan at pag-iisip ng kapayapaan. We are not dividers of any friendship group sa ating pong buhay Kristiyano. Tayo po ba ay peacemakers? Madalas ko sinasabi to sa mga klase, no? Are we peacemakers? Tayo po ba ay daluyan ng kapayapaan o tayo po yung pinagsisimulan ng pag-aaway-away ng mga tao sa paligid natin? The evidence of a Christian that is humbled before our God, kahit marami pinagdaraanan sa buhay, ay peacemakers. Sunod po, laging mapagpasalamat sa Diyos. Are we thankful? Or are we looking for something na mali at irereklamo natin? Sometimes nagiging reklamador tayo. We are sometimes mainitin ang ulo. Nagrereklamo tayo sa sitwasyon natin. Are we thankful sa pagsubok? Are we thankful sa kagalakan? Are we thankful sa kaginhawaan? The evidence of a Christian or a humble Christian ay mapagpasalamat, may pinagdaraanan man sa buhay, may kagalakan man sa buhay, stable man ang buhay, pero sa lahat ng pagkakataon, mayroong thankfulness sa ating Panginoon. Next po, sabi po doon sa verse 1-5, may bagong buhay at pag-asa. Ano po ang buhay ng isang Kristiyano na mayroong bagong buhay? Ano po ang buhay ng Kristiyano na may pag-asa sa buhay? Ang Kristiyano po na may bagong buhay ay mayroong kagalakan, kapayapaan, mayroong pag-alala sa kapwa. Pero kung tayo po daw ay hindi or mapagmataas sa ating mga buhay, ang madalas po nating nasasabi ay kasamaan sa ating kapwa. Or minsan, ang ating pong ginagawa ay puro, parang walang pag-asa na sa ating buhay. Ano po yung mga indikasyon ng kawalang pag-asa ng isang tao? Hindi ko alam, no? Pero usually, pag wala ng pag-asa, hahayaan na lang yung problema. Wala nang gagawin. Parang ayoko nang bumangon sa kama ko. Ayoko nang bumangon. Kasi wala namang mangyayari sa sitwasyon ko. Ganun pa din. Ang buhay Kristiyano po ay laging may kaliksihan, may kababaang loob, at mayroong kagalakan. Na bagamat may pinagdaraan ng pagsubok, ako ay babangon dahil may Kristo sa aking buhay na nagpapagaan ng aking problema. Sunod po, ito pong maganda. May kasiguraduhan sa kaligtasan at eternal treasures. In English, eternal treasures. Pero tinagalog ko, yamang eternal. Kayo po ba ay may assurance na kayo po ay ligtas mula po sa ating paghukom ng ating Panginoon? Do we have that salvation mula po sa ating Diyos? O tayo po ay natatakot pa rin, namumuhay sa takot na parang iniisip natin na, Panginoon, pag ba ako ay namatay, ang aking po bang kaligtasan ay mapupunta kung saan-saan lamang? Kapag po ba ako ay binawian ng buhay, saan po ako pupunta? Sa impyerno po ba o sa langit? Pero ang buhay daw po na mapagkumbaba, o ang Kristiyanong mapagkumbaba, bagamat may problemang pinagdaraanan, ay may assurance of salvation. At mayroon daw pong pagpapahalaga sa yaman na hindi nasisira. Ano po ang yaman na hindi nasisira? Ang ating pong pusong dalisay, ang ating pong personal na relasyon sa ating Panginoon. Ito po yung mga bagay at kayamanan na hindi matatangay sa atin ng anumang magnanakaw. Ang ating pong buhay na nakatuon kay Kristo ay nagdudulot sa atin ng pagpapahalaga sa mga bagay na maka-Diyos o makalangit. Ngunit kung tayo daw po ay may pagmamataas, ang lahat daw po ng sinabi dyan na katangian ng isang humble Christian ay kabaliktaran ng ating pong pagiging mapagmataas o pagiging mapagkumbaba. Yun lamang po yun. Kung ano po yung katangian dito, let's say, halimbawa, masunurin sa Diyos. Hindi ako masunurin sa Diyos. Then we are prideful. Tayo po ay walang pagpapakumbaba. Ano pa yung isa doon? Ang layunin ko ay kapayapaan. Laging nakikipagdebate, laging nakikipagtalo. Then we are prideful.
Ang sabi po ng banal na kasulatan sa verse 1 to 5 ay ang mga katangian na ito. Nawa tayo po ay lumakad ng totoo at ng tapat sa ating Panginoon, sa gabay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Napakaganda po na malaman na ang mga ito ay hindi lamang dahil sa survey at sa mga nakikita natin sa social media. Ito po mismo ang sabi ng banal na kasulatan bilang guide natin or guidance natin bilang lumago na isang mananampalataya. Sa pagiging isang mananampalataya, tayo po ba ay may katangian na mga nabanggit na ito? Maaari niyo pong i-assess ang inyong sarili. Ako ba ay may mga katangian na kagaya nito kahit ako ay may pagsubok na pinagdaraanan sa aking buhay? Bigyan ko po kayo ng mga ilang segundo para pag-isipan ang mga katangian na yan pag kayo po ay may problema. Amen. Pangalawa pong nais kong ibahagi sa inyo, sa pagkakaroon ng kagalakan, bagamat mayroong problemang pinagdaraanan sa buhay, ay ang pangalawa, tayo ay pinapatatag ng pagsubok. Our character is being tested sa kabila ng pagsubok. Sa verse 7 po ito. Madalas sa tanong ng mga tao sa atin ay, bakit ko nararanasan ang pagsubok na ito? Diba? Madalas po nating questionin, Panginoon, bakit ko po ba pinagdaraanan ng pagsubok na ito? Panginoon, bakit ako pa? Ang dami po nating pagtatanong sa ating Panginoon. Ako ay tapat, ako ay Kristiyano, ako ay umaattend lagi sa Nazarene. Pero bakit ko po nararanasan ang mga pagsubok na ito? Mabilis lamang po ang kasagutan. Ito po ay mababasa natin sa verse 7. Sabi po doon, basahin po natin sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na maihayag si Hesukristo. Yun po ang kasagutan. Dahil tayo po ay precious than gold. Ang ating pananampalataya ay higit sa kahit anong material na bagay. Kailangan pong subukin ito para tayo ay malaman kung tapat ba sa Panginoon. Ano po ang kabaliktaran ng tapat? Fake. Ang kabaliktaran po ng hindi totoo, kasinungalingan. Kaya ang ating pong pananampalataya, kailangan pong subukin para ito po ay maging katotohanan sa iba ding mga tao, Kristiyano man o hindi mananampalataya. Kung nais daw po natin na maging matagumpay sa buhay, kailangan mayroon daw po tayong matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo po yung preaching ni Pastor Nick last week? Hiniling ng Haring Solomon ang hindi kayamanan. He did not ask for worldly treasures. He just asked wisdom. Hiningi ng Panginoon hiningi ni Haring Solomon sa Panginoon ang karunungan. Karunungang magdesisyon kung ano yung tama at kalugod-lugod sa Panginoon. Karunungan na piliin kung ano yung patuloy na magdudulot ng kabanalan. Ito po ang hiniling ng Panginoon. Ito po ang hiniling ng Hari sa ating Panginoon. Bagamat maganda ang mga hangarin natin na magkaroon tayo ng maginhawang pamumuhay, higit sa lahat na kailangan nating pahalagahan ay ang pagpili kung ano ang kapuri-puri at nakalulugod sa ating Panginoon. Ang anumang katagumpayan o magandang klase ng produkto ay hindi nangyayari ng overnight lamang. Kailangan po itong dumaan sa maraming quality testing, kagaya ng ginto. Wala po akong kaalaman sa ginto, ngunit alam ko na kailangan itong dumaan sa maraming proseso para ilabas ang kanyang kagandahang o yung quality na mataas para po makita yung kanya pong halaga. At ganun din po ang pananampalataya.
kung tayo po ay sinusubok sa ating po mga problema, tayo daw po ay magkaroon ng kapayapaan. Huwag daw po tayong mataranta sa mga bagay na yun. Dahil ito daw po ay pagsusubok kung tapat po ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Kung hindi daw po tunay na pananampalataya, madali daw po tayong matatangay ng anumang mga kamalian at kasinungalingan sa ating paligid. Kahit sa mundo ng Kristiyano ay marami pa ring mga kaganapan na nagdudulot ng panlilinlang o panloloko. Kaya maging mapagmatsyag po tayo, maging alertong Kristiyano na alamin ang katotohanan sa hindi totoo. Alamin ang pagsunod sa hindi pagiging masunurin. Bakit daw po? Dahil ito daw po ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Dahil malapit na ang Semana Santa, ang Lenten season, isang magandang halimbawa po ng isang tapat sa relasyon ng Diyos ay ang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay may pagdaraan ng pagsubok, siya ay magbibitbit ng krus, siya ay lalatiguhin, siya ay maglalakad ng maraming hakbang sa init ng araw. Ito po ay pinahintulutan ng Diyos at tinanggap ng may kababaang loob ng Panginoong Hesukristo. Bakit po? Dahil ito po ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Amang nasa langit. He is obedient because he has that deep relationship sa Diyos Ama. E ganoon din po sana tayo. Ano man ang pinagdaraanan ng pagsubok, sige Panginoon, handa po kami tanggapin ang aming pong pinagdaraan ng pagsubok. Kung ito po ang magbibigay ng kaluwalhatian sa inyong ngalan. Siya ang Diyos na banal at walang bahid ng kasalanan, ngunit tinanggap niya ang mga bagay na ito para maging katuparan sa pagliligtas ng sangkatauhan. Ganun po ang tunay na pagpapakumbaba. Kayang-kaya natin, pero hinahayaan natin na ang Panginoon ang tumubos sa atin. Hinahayaan natin ang Panginoon na tayo ay maging masunurin sa kabila ng ating kabigatan. Submission to God's plan, even if it's hurtful, will give glory to God. Nowadays, parang ayaw nating mahirapan ng mga tao, no? Madalas natin ito nakikita sa generation. Siguro yung mga millennials and Gen Z, pag nagkakaroon sila ng pamilya, nagkakaroon ng anak, they want to give the best. And kahit sino naman po. But minsan to the point na ayaw nilang mahirapan ng kanilang anak, hindi na nila pinaparanas ang pagsubok o ang hirap ng buhay. Kaya pag dumating ang problema, sila ay madaling panghinaan ng loob. Sana ganun po tayo bilang isang mananampalataya na ituro din natin sa ating mga anak. Bagamat may paghihirap sa buhay, ito ay makakayanan natin sa tulong ng Diyos nang may pagpapakumbaba sa nais niyang plano. Ganon din po sa ministry. Ito, pag sa ministry, konting away, konting tampuhan dahil na late. Nakikita ko yung group chat, no? Minsan doon sa AFCN, no? Minsan may mga mga diskusyon doon, no? O bawal lang late sa praise and worship practice, ganyan-ganyan. Tapos sino ang assign sa ganito? Ay, sorry po, may lakad ako. So when I check the group chat, sabi ko, meron silang mga minsan hindi pagkakaunawaan, no? Pero pinapatatag po nun ang relasyon nila bilang nagmi-ministry sa ating simbahan. Hindi po agad sumusuko na, ayoko nang umaten, nagtampo na ako kay ganito. Diba? Minsan ganun eh. Ang Kristiyanong nagtatampo daw, madalas hindi lumalago sa kanyang pananampalataya. Kaya natutuwa ako sa worship team kasi ang dami nilang diskusyon, at the end of the day, they still show up. Meron pa rin silang kababaang loob. And they continue to nurture their relationship as ministers of this church. Hindi sila agad-agad pinanghihinaan ng loob, pagkus sila ay pinapatatag ng ating Panginoon. This is a reminder to all ministers sa ating simbahan. Next slide. The foundation of ministry is character. Napakaganda po. Ang pundasyon ng ministry o paglilingkod sa Panginoon ay maayos na karakter.
The nature of ministry is service, paglilingkod ng may kababaang loob. The motive for ministry is love. The measure of ministry is sacrifice. Marami po sa atin ang nagsasakripisyo for the sake of our love sa Panginoon at sa ministry. The authority of ministry is submission. The purpose of ministry is to glorify God. Ang ganda, di ba po? Ang lahat ng motibasyon natin, ang lahat ng reason kung bakit po natin ginagawa ang ministry na to is to glorify God. And para makamtan ng mga ito, kailangan pong dalisay ang ating puso. Kailangan pong maayos ang karakter sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi po pagpapahirap sa atin ng Diyos ang pagsubok na pinagdaraanan natin. Bagkus, ito po ay pagtatama ng puso, to have the right character, to have a heart for service, to love the ministry, to sacrifice unconditionally, and the authority to submit to Christ. And higit sa lahat, to glorify, maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Hindi mag-glorify ang sarili, hindi makilala ang sarili, kundi maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Yun po ang paalala sa atin ng ating Diyos. Madalas sinisisi natin ng Diyos at ang ibang tao sa pinagdaraanan nating problema. At dahil nga doon, tayo ay binababa ng Diyos. Tayo ay patuloy niyang itinatama ang puso. Yung iba sa atin, nabibiter pag may katampuhan. Ay, ayoko na dyan, di na ako a-attend. Kasi ang dami ng ang dami ng binigay na sama ng loob sa akin yan, hindi na ako pupunta dyan, nakakabiter. Hindi po gano'n ang Kristiyano. Ba't ang isang Kristiyano ay nagpapasailalim sa pagtatama ng karakter ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ito ay, pag tayo ay bitter sa mga tampo-tampo, sa mga pinagdaraanan natin, ito po ang maaaring magpalayo sa atin sa Panginoon at magdala sa iba't ibang alternative na mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Naalala niyo po yung isang halimbawa ng ginawa po ni Moses nung siya po ay tinanggap ang 10 Commandments. Ano pong ginawa ng mga Israelita sa paanan ng bundok? Dahil sila ay hirap na. Ang tagal naman ni Moses, nung habang kinakausap niya ang Panginoong Diyos, anong gagawin namin? Anong ginawa nila? Nahirapan lang ng saglit, nahirapan lang ng kaunti. Anong ginawa? Nag-party sila doon. Nagkaroon sila ng pagtatayo ng Diyos-Diyosan. Tinunaw nila lahat ng makita nilang ginto sa kanila at ginawan po nila ng Diyos-Diyosan. At yun ang kanilang sinamba dahil sila ay nalulungkot, sila ay naiinip sa paghihintay. Ang ginawa nila, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Hindi po gano'n ang buhay Kristiyano. Nagtitiis hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, pansamantala lamang ang mga problema sa mundo na ito. The problem is temporary. Munti ko na sabihin, the problem is permanent. The problem is just temporary. Pansamantala lamang po ang problema. May hangganan ng lahat, sabi nga ng ating Panginoon. Madalas nating sinasabi na tayo ay naglalakbay lamang sa mundong ibabaw. We are just travelers or tayo ay napapadaan lamang dito. Ngunit ang tunay nating tahanan ay ang kasama ang Diyos or ang kasama ang presensya ng Diyos sa kalangitan. At ito po ang ating magandang motivation na ang pagsubok, ang problema ay daraan lamang, ngunit ang pagtitiwala sa Panginoon ay panghabang buhay. May ilan akong kakilala na nabigyan po ng comfort dahil nalaman nila na ang kabigatan ay hindi pang matagalan. One of my seminary friends, dahil mayroong gera sa kanilang bayan, lahat sila, buong community, ay nag-aalala. They experience fear, anxiety of not coming back in their country. Malamang alam nyo na kung ano yung bansa, Myanmar. Madalas nilang pinag-uusapan at lagi nilang prayer request, baka hindi na kami makauwi ng bansa namin because of war, because of coup d'etat na nangyayari doon. At ilan sa kanila ay nagko-consider na to marry Filipino or to marry other lahi para sila po ay magkaroon ng citizenship na bago.
Ang tawag po dito ay refugee. So ang kanila pong bansa ay nagkaroon ng gera, kudeta, at hindi po sila maaaring makabalik sa bansang ito hanggat mayroon pong kaguluhan. Bakit po? Dahil mayroon pong pagtatangka na sila daw po ay pahirapan. There might be torture pag sila ay bumalik sa bansa nila. Based po sila sa tribe. Iba-iba po ang tribe nila. Meron yata silang 7 tribes. And iba-iba po yung kanilang pinagdaraanan. They must be persecuted, matotorture sila pag bumalik sila sa bansa nila. Second nilang kinatatakutan, it's because of religion. Dahil nga po sila ay Christian, mayroong threat na sila ay pahirapan. Dahil ang state religion ng Myanmar is Buddhism and Hinduism. There's a threat na ang mga Myanmar Christians, pag bumalik sila sa bansa nila, because of their religion, maaari silang ipapatay, maaari silang ituring na enemy or threat ng government. Pangatlong na dahilan, maaring sila po ay pahirapan because of their political opinion. Sasabihin nila na ayaw namin ng gera, gusto namin ng demokrasya, gusto namin ng kapayapaan. Maaari po silang pahirapan ng mga military junta. And then, lastly, social group membership. Yung kanila pong estado sa buhay. Sila ay maaaring mahirap, mayaman, middle class, pero maaari po silang awayin o papatay ng Myanmar government dahil sa mga threat na ito. So the threat are very serious. The threat are torture because of their tribe. The other one is religion, ang kanilang pananampalataya. And then, pangatlo is political opinion. Ayaw namin ng gera. Sino ba naman ang ayaw? Gusto ng kapayapaan. The fourth is social group membership. So those are the threat na haharapin ng isang Myanmar Christian pag bumalik siya ng bansa niya. And the only thing that they can escape that is to apply for refugee card or refugee citizenship. Ang kanila pong, ito pong kaibigan ko na ito, nadala ko na siya dito sa church. Siguro natatandaan niya po. Ito pong kanyang pagpe-pray na magkaroon siya ng citizenship. I mean, willing siyang iwan yung Myanmar citizenship, no? At ang kanyang top 1 na pipiliin, or gusto niyang piliin, is Filipino citizenship. Sabi ko, bakit? Because it's very nice in the Philippines. It's happy. Magaan daw po ang mga buhay dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, sabi niyang ganun, Christianity is okay in the Philippines compare sa kanyang bayan. Napakaganda po, no? And then the second citizenship, sabi niya, Australian citizenship. So Filipino citizenship or Australian citizenship, dahil yung kanya pong Australian citizenship, maaari niyang makuha sa relatives niya na nasa Australia. But gustong-gusto niya na mag-apply ng refugee card or citizenship sa Pilipinas. Munti ka na nga kami pumunta sa DFA or sa ano. Sabi niya, nagpapasama siya. Sabi niya, punta tayo, apply na tayo ng refugee, ganyan. And sabi ko, sige, if you have prayed for it, if you have decided about it, then we can apply the refugee citizenship. There might be sadness. Mayroon mang kalungkutan sa kanya dahil hindi na siya magiging Myanmar citizen. Pero siya po ay may kapayapaan na bagamat mayroong problemang pinagdaraanan ang kanyang bansa, ang kanyang pamilyang, ang kanyang citizenship, ay siya ay may kapayapaan na nagbubuhat sa Diyos. Siya ay may kapayapaan at kagalakan na may assurance siya na mayroong pamilyang matatagpuan sa bansang kanyang lilipatan. Alam niyo po, pag nakikita ko po ito, itong kaibigan ko na ito, wala po kaming tigil minsan magtawanan. Sabi ko, di ba may gera sa bansa niyo, pero bakit parang laging puro happiness at parang puro kwentuhan ang mayroon? Dahil may Kristo sa kanyang puso, dahil may Diyos na kanyang inaasahan sa kabila ng problema. Suffering na hindi po makukuha, suffering na hindi na nila mababalikan ang kanilang tahanan ay ang kanilang motivation to trust God sa gagawin sa kanila at sa buhay niya at sa pamilya niya. Bilang pagkatapos po,
naway maging paalala po. Next slide po. Naway maging paalala po sa atin ito na tayo ay mamuhay ng may integridad, ng may kabanalan sa ating mga puso. Sama-sama po nating basahin ang Kawikaan 3:31-35. Sabi po dito, huwag kang mainggit sa taong marahas, nilakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay dilalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Amen. Bagamat mayroong may mga kaguluhan sa paligid natin, naway hangarin po natin ang lumakad ng matuwid sa harapan ng landas ni Yahweh. Ang taong may takot sa Diyos ay taong marunong at nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos. Sino sa inyo po ang nais ng may malinis na pangalan? Taas po ang kamay. Nais po ba natin ng may malinis na pangalan? Yung kapag narinig ng mga tao ang pangalan na ito, ay, Kristiyanong tapat yan. Ay, ito ay Kristiyano na patuloy na lumalago ng kanyang pananampalataya. Ngunit ang tao daw po na may masamang hangarin ay magkakaroon ng hindi magandang pangalan sa harapan ng ating Diyos. Naway gawin natin ang mga bagay na ito dahil nais nating malugod ang Diyos. Sana po, pag narinig nila ang ating pangalan o ang ating pong pananampalataya, hindi kahihiyan ang maalala nila, kagaya po ng nabasa natin, no? Hindi kahihiyan ang maalala nila or hindi puro kasamaan ang maalala nila. Bagkus maalala nila sa ating pananampalataya at sa ating Kristiyano, o sa ating buhay Kristiyano, na tayo ay may kababaang loob at patuloy na nagpapasakop sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Naway gawin po natin ang makadiyos na paraan sa ating mga buhay. Naway bigyan po natin ng dignidad ang ating Panginoon at hindi kahihiyan na magdudulot ng kahihiyan sa ating Panginoon. Hilingin natin na sa ating pinagdaraanan sa buhay, matuto tayo magpakumbaba at bigyan ng karangalan ang Diyos. Naway hindi po tayo mapuno ng kayabangan at pagmamataas sa ating mga pinagdaraanan sa buhay at laging maging mapagkumbaba sa anumang hamon na ibinibigay sa atin ng Diyos. We were saved from sins. Tayo po ay naligtas sa pagkakasala and the condemnation of God. Tayo po ay naligtas na sa mga bagay na yan. We were being saved every day. Tayo po ay patuloy na nililigtas ng Panginoon araw-araw. As we struggle and fight against sin and Satan, may we always see the Lord's guidance sa atin. And we will be saved on the last day, on the end of days. And we shall be totally clean and charged and changed into Christ-likeness. Ang ating pong buhay ay hinahangad na lumakad ng may kabanalan at bigyan ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoon at hindi patuloy na mamuhay sa anumang pagkakamali o sa anumang karumihan na nadudulot ng mundong ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, mapagmahal naming Ama, salamat po, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paglilinis ng aming puso. Bagamat kami po ay may mga reklamo sa buhay, may mga patuloy na pinagdaraanan sa aming buhay, kayo po ay patuloy na iniingatan kami sa anumang pag-iisip ng kasamaan sa aming pong kapwa. Maraming salamat po dahil tinuturuan niyo kami na maging mapagkumbaba, hindi magyabang sa anumang aming ginagawa, kundi kami po ay mapuno ng kababaang loob.
nawa kami po ay magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan ng aming isipan, buhat sa aming problema. Bigyan niyo kami nawa, Panginoon, ng mga karakter na maka-Diyos. Naway bigyan niyo kami, Panginoon, ng aming pagtitiis sa kabila ng pagsubok. At higit sa lahat, bigyan kami ng kagalakan na harapin ang mga pagsubok at problema at umaasa sa kagandahang loob ng aming Panginoon. Panginoon, puspusin niyo kami ng inyong banal na biyaya, O God. Alam namin, Panginoon, na ito po ang kinakailangan namin para mapagtagumpayan ng anumang pagsubok sa buhay. Bagamat kami ay mayroong mga pagsubok, ito po ay gamitin niyo para kami po ay maging matatag na mananampalataya. Gamitin ito, Panginoon, para kami lalo ay mas magtiis at magkaroon ng pag-asa buhat sa inyo, O God. Maraming salamat, O aming Diyos. Gawin niyo rin po kami inspiration and encouragement sa aming mga kapatiran na nabibigatan sa kanilang kalooban. And Lord, make us humble before you. And may we have the evidences of character na mapagkumbaba dahil sa aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Linisin mo po kami ng inyong banal na dugo at mamuhay ng may kabanalan sa aming pong mga puso at sa aming pong mga buhay. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat. Ang lahat po ito ay pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Pastora Erica, sa mensahe na inyong ibinahagi sa atin sa umagang ito. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-worship at patuloy na pag-serve sa Panginoon sa morning na ito, tayo po ay humanda para po sa ating offering, tithes and love offering. Maaari po kayong dali na po natin sa ating offering box. Isa din pong pasasalamat sa ating flower offering na ito po ay inihandog ni Tristan and Safia Fernandez at si Kuya Noel and Ate Cheryl, and ganun din kay Ka Feli Tandog. Maraming salamat po sa inyong handog na mga bulaklak sa ating altar. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay patuloy na manalangin at i-offer natin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat, O God, for the resources, for the source of our income, and for the resources na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa. Ganun din, Panginoon, ang aming mga pinagkukunan ng mga pagpapalang pinansyal, Panginoon. And gamitin nyo nga rin po ito, Panginoon, para po sa gawain ng aming sambahan. Lord God, in-offer namin ang lahat ng ito na may papurit pa sa salamat sa inyong pangalan. Amen. Amen. Kung meron po kayong mga bulletin or program bulletin, maaari nyo pong samahan na kung tunghayan ang ating pong mga announcements. Okay, sa ating po muna na birthdays for the month of March,
8 hanggang 13. Birthday po ngayon. Kaarawan po ngayon ni Ka Feli Tandog. Ganon din po ni Jessie Tandog. Si Ka Carmen Bangkoro sa 12. Si Kuya Miko Serapion sa 13. At si Robelyn Martinez 13. Ito po yata yung anak ni Ate Eva na nasa New Zealand. So, batiin nyo na lang siya via messenger. Ayan. Ganon din, syempre, ang anniversary ni Kuya Rick and Ate Helen sa 14 ng March. So, happy birthday at happy anniversary po sa bawat nabanggit ko. At kung meron pong mga may birthdays pa, happy birthday. At yung mga nag-anniversary, happy anniversary po. Wala po nasa listahan natin. Ganon din po ang ating announcement for our Faith Promise Offering. Medyo maliit po ang aking kopya. Ayan. February to October 2026. Ito po yata yung ating pledges. So, we can have it dito po sa ating offering box, sa ating mission offerings. Meron naman po tayo dun sa likod ng mga envelope. I-checkan nyo, i-kesa nyo, or mark nyo po kung ito po ay para sa ating Faith Promise Offering. Maraming salamat po. At ganun din po, pinagpapasalamat po ng bawat isa din. Ganun din ang pamumuno ng stewards team, yung ating Samaritan Box, na ito po ay tinawag nilang Rise for March. Yung rice po, bigas Rise for March. Noong last Sunday po, nakalikom po tayo ng 18 kilo ng bigas. Ayan. Ito po ay, kung meron po kayong dala o magdadala pa kayo, maaari nyo po nilagay doon sa likodan na meron po nakalagay na Samaritan Box. Wala naman po yatang limit kung hanggang ilang kaban at ilang kilo ang pwede po nating ibigay. Ito po ay pinagkakaloob natin sa ating mga kapatiran na part ng Samaritan Box na ating activity. Ganun din po, magkakaroon po ng District VBS training sa March 14 sa Metro Manila First Church or yung Parkway. Ito po ay para sa council and pwedeng mag-teacher. Pero 5 lang po yata. So kung gusto nyo po na maging parte ng ating VBS para magturo, maaari nyo po lapitan si Ate Mara sa iba pa pong detalye. Isa pa pong offering na paghahandaan natin ay ating Resurrection Sunday offering. Ito po ay kukuhanin natin mismo sa Resurrection Sunday. Kung ano po ba yun? Kasi tayo po ay nagiging sanay na ang tawag po natin dito ay sunrise. Pero tayo po ay dahil sa Church of the Nazarene at saka din sa ating paniniwala, ito po ay Resurrection Sunday na. Okay po? So para hindi po tayo malito. At iba pa pong announcement kung kailan po ito ay hintayin na lang po natin ang mga iba pang paalala. Ayan. Ganun din, maraming salamat kay Kuya Romel sa patuloy na lilinis, pag-maintain ng ating church. Kung kayo po ay nakakarating ng before 9, kasi 8 o'clock kami dito Before 9, makikita nyo na makintab talaga yung ating sahig and malinis yung ating church. So, panatilihin po natin, tulungan po natin siya na mapanatili din ang kalinisan ng ating bahay-sambahan. Maraming salamat po. Kung wala na pong mga announcement, ayan, sige po. Tayo po tumayong lahat for our victory song. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuri kay Yahweh. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat.
lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, pagpapala'y bumubuhos, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng hilala. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating closing prayer and benediction. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Maraming salamat dahil tinuturuan mo kami maging mapagkumbaba sa kabila ng pagsubok na aming dinaranas. Kayo mo kaming mapagtiis, Panginoon, para ito po ay maging matatag ang aming pananampalataya at kayo po ang maluwalhati sa aming pong mga buhay. Tanggapin po natin ang benediction. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyon na di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pananambahan. Punta po tayo sa ating mga Sunday School classes. Thank you po and God bless po sa lahat.